faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to FBK Monday ngayong araw ng January 26, 2026. Ang pamagat po ng ating devotion ngayon ay magtiis ka mula sa Pahayag chapter 3 verse 9 to 13. Ngayon siguro baka iniisip nyo, grabe naman to. Si Preacher Jake, bakit tayo tinatawag na magtiis? Di ba kadalasan pa nagsasabi tayo, magtiis ka kasi punong-puno na tayo dun sa taong yon, or dahil masyadong makulit, sinasabi natin sa kanila. Tumigil ka na dyan at magtiis ka. Kasi kadalasan, kadagawan mo lang. Pero dito po sa ating araling talata, nakikita natin na ang tinutukoy dito ang simbahan ng Philadelphia, ay actually pinupuri ng Diyos dahil sa kanilang pagtitiis. So, para natin makita ito, basahin natin mismo ang talata. Sabi dito sa Pahayag chapter 3 verse 9 to 13, makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas, ng mga sinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. Ang magtatakumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking pangalan. Kayong nakikinig, pag-isipan nyo ng mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia, ang salita ng Diyos. So ano po ang mapupulot natin na mahalaga dito sa ating binasa? Una sa lahat, kailangan intindihan natin na mayroong tinutukoy na isang partikular na simbahan, si Jesus o ang anghel na nagsasalita para sa kanya dito sa aklat ng pahayag. Ito ay para sa Philadelphia, isa sa mga 7 simbahan na nabanggit sa aklat ng pahayag. At sila po, mapapansin po natin, ay iilan lang sa 7 simbahan na puro papuri ang natanggap at wala masyadong kritisismo or puna. Ang isa pa natin mapapansin dito sa simbahan ng Philadelphia, ito ay Philadelphia na nasa Egypto, no? Hindi ito ay yung Philadelphia na nasa Amerika, na baka mas alam ninyo. Ang mapapansin po natin sa talata na binabanggit na itong simbahan na ito ay maliit lang at kukonti lamang ang kanilang kayamanan. In other words, sila po ay simpleng simbahan na siguro namumblema din kung saan nila kukunin ang kanilang nagastusin or ang mga para matulungan nila ang kanilang mga miyembro. Hindi po ba karamihan sa ating mga simbahan ay ganun, na maliit lang, kukunti lang ang miyembro, hirap sa resources para ma-address or mabigyan ng suporta ang ating mga ministeryo o ang ating mga tinutulungan, lalo na sa ating mga miyembro sa simbahan. Kaya itong simbahan ng Philadelphia ay mahalaga sa mga taong nagsisilbi sa simbahan na katulad sa amin ay namumblema sa dami ng miyembro, namumblema sa suporta, namumblema sa mga kasamahan namin na mayroong mga personal na pagsubok, kesyo may sakit, kesyo may problema sa pera, kesyo sa naghahanap ng trabaho. Lahat ito ay madalas natin ma-experience sa buhay at sa pagsisilbi sa simbahan. Marami pong lalapit sa atin, hingi ng tulong.
maraming mga pagsubok na harapin natin na hindi ho natin kayang lutasin sa sarili nating kakayahan. Kaya sa simbahan ng Philadelphia at dito sa ating talatang inaral, napakalinaw ng mensahe. Magtiis at tumutok lamang sa pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. At ang simbahan ng Philadelphia ay pinuri dahil sa kanilang katapatan sa pagsunod ng utos ng Panginoon. At dito po, sa tingin ko, ay sila ay biniyayaan. Kasi ang pagtitiis ay hindi pwede kayo magtiis na wala ka namang ginagawa para sa Diyos. Pwede ka magtiis pero problemado ka pa rin. Magtitiis ka kasi wala ka nang ibang magawa. Pero ang sinasabi dito, ang pagtitiis ng simbahang Philadelphia ay may kasamang pagsunod. Mismo ang Panginoong Hesus nagsabi sa atin sa kasulatan, naunahin muna natin ang kanyang kaharian at siya nang bahala sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya dito, pinuri ang simbahan ng Philadelphia. Kaya sila po ay magtatagumpay ayon sa kasulatan dahil sa kanilang katapatan at pagtitiis habang hinihintay nila ang kilos ng Panginoon para sa kanila. Tuloy-tuloy po ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kayo ba ganun din? Kayo, sa mga oras na may pagsubok sa buhay ninyo, nagtitiis rin kayo na merong pagtitiwala sa Diyos. Ito po ang ating mga baon na katanungan para sa sarili. May pinagdadaanan ba kayong pagsubok sa ngayon? Isinuko nyo na ba ang inyong mga agam-agam at pagkabalisa sa Diyos dahil naniniwala kayo may pagtatanggol kayo ng Diyos? Paano natin malalaman na tunay ang ating pagsubok? Mababasa po natin ito sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Isinulat ng Apostol Pablo sa simbahan naman sa Filipos. Anong sinulat nito? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Nasa inyo ba ang kapayapaan na nag-iingat ang inyong puso at isipan dahil tunay ninyong isinuko ang inyong mga agam-agam at inyong pangamba sa Diyos? Sana po lahat tayo ay magkaroon ng ganung klaseng kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao. Dahil ang Diyos lamang po ang pwedeng magbigay ng kapayapaan na yun dahil tayo po ay tuloy na nagtitiis habang tayo'y nakatutok sa pagsilbi sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay sana magpalain ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na pagsilbi sa Panginoon. Salamat po.